So guys, meron naman tayong bagong sapatos. It's been a while since last time nag-vlog ng sapatos, no? So, let's get right to the shoes. Yun, ganda ng box, di ba? Kaso medyo damage siya. Ayan. Kasi nung sinip siya, naka-plastic lang to. Kahapon to na-deliver. Yun, panlaro na natin sila. Na-delete lang yung original unboxing video ko. So, nagre-reshoot tayo ngayon. So, let's pretend that it's the first time na makikita ko sila. So, may bago pa rin. Ganda ng shoes, di ba? Napaka-clean looking. Ayan. Labas natin yung isa. Yan. So, ito ang Wave OCT 14 sa Zen colorway. At ito ang parang tier 2 sa mga signature shoes ni Wave. Of course, yung main line niya is yung Wave na nasa 12th version na siya ngayon, Wave 12. At nagkaroon na tayo ng OCT na sapatos, no? Ito yun, no? 2 years ago. OCT 12 naman to. Na-acquire natin noong August 2024. Ito naman July 2026. So, almost 2 years ago. Pagitan nila. So, makikita ko naman yung design language is pareho. No? Para talaga silang magkapatid or magkuya. And discuss ko lang mabilisan yung difference ng OCT 12 and 14 na nakikita ko right off the bat. Ang unang-una ko nakita or napansin is yung mas mahaba itong OCT 14 kesa sa OCT 12. Kung titignan nyo, pantayin ko lang sila. Makikita nyo ba? Pantay sila, pero mas mahaba yung OCT 14. Size 11 na nga ito eh. Itong OCT 12, sa size tag niya, size 11. Ito 10.5 lang, pero mas mahaba pa rin ito. So yun yung pinaka-striking difference na nakita ko. Pangalawa is, para sa akin, sabi nila kasi yung mga nag-review na ito, na white foot friendly itong sapatos na to, which is true. Pero kung titignan mo yung visuals niya, yung talagang look niya, parang mas slim tignan itong OCT 14 kesa sa OCT 12. Para sa akin, mas tapered down yung look niya. Tsaka pag suit ko siya, nakita ko yung kung paano siya mag-register sa video kahapon. Mas slim siya tingin sa akin compared dito. So, yun, no? Nakikita ko halata na difference nila. Pangalawa is yung design. Isa sa mga reason bakit hindi ko hesitant akong bilhin to nung una ko siya nakita is yung design is parang pang basketball lang talaga siya. Hindi mo siya kayang suotin off the court. Hindi mo siya kayang pamporma. Para sa akin personal preference ko lang. Unlike here, ito sinusot ko to kahit saan. Pamporma, pang-walking, jogging, running, sporty look lang gusto ko, sinusot ko to. I can rock them off the court. Kaya kung makikita nyo, talagang gamit na gamit itong OCT 12 ko. It's my most worn shoe sa rotation ko. So, yun. Pero, ang pinakadahilan bakit ko binili to, kahit hesitant ako sa design niya, hindi siya pangit, no? Ang design lang is pang basketball lang talaga. Doon lang siya, kumbaga acceptable sa ito. Yun lang, pinaka-issue ko sa akin. At ang dahilan kung bakit ko siya binili is, sa lahat ng mga pinafollow ko na YouTuber, na basketball shoe reviewers sila, lagi siyang nasa top 5 nila. So, malamang, maganda yung performance ng sapatos.
At since naipanlaro ko na 'to ng 4 na half-court games, so that's a total of 1 hour, I can tell you na maganda yung performance ngayon nito. Um, ang masasabi ko kaagad is magaan sila, parang walang suot ng sapatos. Tapos parang mabilis kang kumilos pag ito yung suot mo dahil magaan sila at saka slim yung design nila. And nag-work siya very well sa akin kasi hindi ako narrow footer, hindi ako wide footer. Normal lang yung size ng paa ko. So, perfect siya sa akin. If gusto kong, if nasa prime pa ako, maglaro ko ng basketball, yung shifty pa ako, explosive, tapos mabilis kumilos, ito yung sapatos na pipiliin ko. Pero since Tito Gaming na tayo ngayon, na mabagal ako kumilos, hindi na kaya ng malakas ang lundag natin, lukso natin. So, hindi ko ma-unlock yung full potential ng sapatos na to, pero I can tell na maganda ang pagkakabuild ng sapatos nito. Yung cushioning niya, hindi sobrang lambot. Actually, mas malambot to. Let's talk about the cushion first, kung ano yung ginamit nila sa setup. Ito, full length boom. Isang type ng foam lang ginamit sa OutCity Club. Boom lang siya. Ito naman, tatlong klase yung ginamit nila. Yun nga, full length boom din siya. Tapos meron siya yung super boom na mas magaan sa boom. Mas magaan siya pero mas malambot. Tapos yung dito sa bandang heel niya dito, light foam ultra yung ginamit nila. So tatlong klase. Pero mas malambot ang step in comfort nito pati yung feel niya pag nilalaro mo. Yung boom. Ang kinaibahan lang niya dito is yung impact protection tsaka yung mas magaan siya dahil yung super boom at saka yung light foam ultra is kasama sa construction ng entire midsole. So may weight reduction na nangyari. So magaan siya pag sinusuot mo. Not significantly less bouncy than this, but it's noticeable. Mas bouncy to para sa akin, pero impact protection nito mas maganda para sa akin. And ano po ba? Ang lamang nito, sa opinion ko is yung para sa akin stability. Dahil recently na-injured ako. Na-sprain yung ankle ko 6 weeks ago at until ngayon hindi pa siya fully healed. Medyo kung makikita nyo dyan sa laro ko dyan, hinash ko na siguro before ako sabihin. Hindi yan ang 100% kong galaw eh. Hindi yan yung 100% kong laro. Yung mga nakakilala sa akin. Kasi nga, bukod sa na-injured ako 6 weeks ago, ito kasi, pag ginaganon ko yung paa ko kung saan ako na-injured, parang madali na ako mag-roll yung ankle ko pag ito yung ginagamit ko. Is it because hindi pa ganun na-breaking yung materials? Could be. Pero pag dito ko naman yung ginagawa, mas secured yung feeling ko dito sa City Club compared dito. So, para sa akin yun yung lamang yun, yung stability. Pero, pang overall, mas improve yung performance at yung materials na ginamit dito sa City Club. And let's talk about the price naman. Price nito, pareho lang nito, $149 sa US. So that's roughly 9,000 pesos dito sa Pilipinas. Nabili lang natin sila na hindi siya ganun kamura. Pero okay na, considering na maganda naman yung review ng mga YouTubers dito. At yun, napatunayan ko naman na valid nga naman na makasama sa top 5 na rotation ko ito ngayong 2026. Ito nabili ko na 3,700. So mas mahal ko nga pa walang nabili ko. Ito nabili ko na 3,400 and some change. At pakita ko sa inyo yung mga presyo niya sa iba't ibang platform. Sa Lazada, ganyan yung presyo niya. I think dalawang presyo ang meron sa Lazada. Isang yung naka-sale na mas mababa kasi konti lang yung stocks namin broken sizes. Tapos yung mas mataas is yung kompleto po halos yung sizes. Tapos sa Shopee, an hour after kung finish yung order na ito, 2,400.
Nag-check ako after an hour, tumaas na siya, naging 4,200 na siya. Nasa clearance section 'to. So, lahat ng mga broken sizes nandun kaya mas mura siya. Tapos dun sa non-clearance section sa Shopee, ito yung presyo niya. So, sa Shein naman, ayun yung presyo niya, 5,000 plus. So, I can say na, nakamura pa rin tayo. Still deal pa rin siya, no? Kasi 3,400 lang natin siya. Tapos, traction niya pala, hindi ko pa nabanggit sa inyo. Ang traction nito, napakaganda ng pinakita niya ng performance sa akin sa court na yan. No? Hindi ako dumulas kahit isang beses. Actually, it's the opposite. Sobrang kapit niya. Aalangan akong magbigay ng full speed. Kasi baka sobrang kapit niya. Pag nag-full stop ako, mag-roll over yung ankle ko na naman. I think that's only psychological, no? Na dahil nga na-injured pa na ako kamailan. Parang anytime na tumodo ako sa galaw or sa lukso, parang matatapilo ako. Yun yung nasa isip ko. It's not the fault of the shoes, no? Like I said, iba talaga yung draw kapag natapilo ka. Alam ng mga basketball players. So, yun lang. Maganda yung traction, maganda yung cushion, maganda yung upper niya kasi very, very breathable. Alam yun na, hindi init yung paa mo dito kahit na mga 3 oras ka na tuloy-tuloy na maglaro. At not to mention yung design niya. Napaka-clean lang. Hindi to completely white. No? Para siyang off-white. Para may pagka-coffee milk yung datingan niya. Yun yung kulay niya. Ano ba masasabi ko sa cats na? At ito, hindi ko pa pwedeng sabihin sa kanya, no? Kasi naka-isang session pa lang ako dito. 1-hour session pa lang, 4 games. Pero, knowing na pareho lang naman ang ginamit nilang rubber compound dito, Tough RB, yung pinaka pangarabas ng lining at way of weight pagdating sa attraction nila, no? Yung Tough RB. Parehong Tough RB yung ginamit dito sa sapatos na to. So, I think, magiging kasing durable niya ang outsole ng OCT12, which is very good. 9.5 out of 10. Actually, pwede maging 10 out of 10 yung durability kung durability lang pag-uusapan. No? Kasi hanggang ngayon, 2 years, most worn shoes, wala pa akong nakikita ng upod or pudpod sa sapatos ko. Siguro napudpod na ako 5% lang. Di ba? Ganun ka-durable lang. Outsole ng OCT 12 and hopefully OCT 14 ganyan. So, anong pinaka-nagustuhan ko sa sapatos nito? Yung parang wala kang suot kung naglalaro ka. So, magaan siya. Parang one with your foot pag suot mo siya. Ayun. Tapos, pag magla-landing ka naman, yung impact protection niya, talagang ramdam na ramdam mo. So, yun lang guys, no? Yun lang ang masasabi ko sa ngayon. If ever na mag-vlog ako ulit at may update ako sa performance nito, masasama ko dun sa next vlog ko. For now, pakitaan ko muna kayo na on-feet vlog.
Okay guys, yun na yung on-feet lock. Binigyan ko lang kayo ng mabilisan performance review sa taas. Salamat sa panonood, sa next time. Peace.